Inihahandog ng Philippine Air Force at ng himpilang ito ang programang gagabay tungo sa kapayapaan ng bawat mamamaya at pag-unlad ng buong pamayanan. Usapang mga kapayapaan, usapang pangkaunlaran. Mayong adlaw sa tuntanan mga higala, kami po ang inyong Philippine Air Force, your air warriors, skylifters, and the Visayas. At muli pong sumasayang papawid ang aming palatuntunang usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran Cebu. Kauban ang tulong ka-partner ng Muna Radio Station diri sa Cebu City. Daghang kayong salamat kay Ma'am Annabel Lagrosas of DYMR 576 kHz, Radyo Pilipinas, kay Sir Jonix Napalyakan of DYLA 909 kHz, kay Sir Jemry Biosa ng SMNI DYAR 765 Sunshine Radio Cebu, kay Ma'am Payet Renyen and Ma'am Hazel Gloria of PIA7 sa pagtabang sa itong programa karong adlaw. Ako po inyong host, First Lieutenant Edebert B. Baguio, Philippine Air Force, kasama ang aking mga co-host na sina Staff Sergeant Ann Francis M. Tompong, Philippine Air Force, A1C Ruel Grijaldo, Philippine Air Force, at Airman Romelson Rivera, Philippine Air Force. Partner? Muli, isang mapagpalang araw para sa ating lahat, lalo na sa ating mga libo-libong tagapakinig at taga-subaybay sa programang ito, ang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Cebu. Tayo din po ay napapanood sa ating social media platform, sa Facebook page ng 1000 BGB Niyab, 1000 PAF, CMO AMC at ng UpUp Cebu. Ang programa pong ito ay para po sa ating pagnanais na maihatid ang mga impormasyon na may kinalaman sa pagsulong ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bansang Pilipinas. Let us also welcome our comrades from Air Mobility Command, 205th Tactical Helicopter Wing, 250th Presidential Airlift Wing, 220th Airlift Wing, 505th Search and Rescue Group, 560th Air Base Group, PAF CMOG, SSCSP Cebu Chapter, 5th Arsen. And daghang salamat kayo sa inyong suporta and for tuning in with us in our program. Partner? Mga kasama, at kinagagala po nating makasama ang ating resource speaker ngayong araw na si Brigadier Escalonso AFP retired. Ang Vice Chairman ng National Reserve Officers Training Corps Alumni Association Incorporated at si Brigadier General Virgilio R. Garcia, JAGS, retired, ang Secretary ng National Reserve Officer Training Corps Alumni Association Incorporated. Sir, bumati po muna tayo, sir, sa ating pong mga tagapakinig at taga-subaybay. Yes, salamat at tulong ng nasasabi. Ako po si Brigadier General Virgilio Escalonso, Third, the Philippine Army, at present is Vice Chairman of the Naranay, sabihin yung National Peace Alumni Association Incorporated. Nagpumabati sa inyo ng isang magandang hapon at sana ay magkaroon ng magandang kalakayan ngayong tungkol sa ROTC na aming ina-advocate para makatulong sa programa ng ating pamahalaan sa dalit ng mandatory na organisasyon. Kasama ko rito si Brigadier General Virgilio Garcia, JAGS, and he will be explaining the legal side of all these issues. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon sa inyong mga tagapakinig. Magandang hapon sa inyong apat. At arinawa ay makatulong tayo sa pagpapaliwanag doon sa mainit na usapin na mandatory basic ROTC sa ngayong panahon na ito. Yes, sir. Maraming salamat din, sir. And magandang hapon po sa ating lahat. Partner? Yes, partner. Maayong hapon po, sirs. So it is a great pleasure na maging resource speakers po namin kayo ngayong araw po. Para po sa aking unang katanungan, how did ROTC started, sirs? Ang ROTC natin nagsimula noong early 1900s. Okay na siguro. At ito ay nagkaroon ng iba-ibang mukha hanggang sa ito ay tuloy mo. Ngayon, 1912 ito yung umpisahan
dito sa aming bansa ng mga Amerikano. Ito hanggang sa masukuyan. Maraming pinagdaanan ito kapatid at nagkaroon din ng mga bigyan na kailangan. So, kami palabili na ito ay sa paraan upang mag-develop yung sana yung tinatawag natin na patriotism and discipline ng mga warrior. May gusto rin sabihin si Yaro Garcia. Alam ninyo yung effort doon sa ROTC actually nagsimula nung panahon pa ng Commonwealth, no? Kinomisyon ni Presidente Manuel Quezon si General Douglas MacArthur. Ang intensyon nung unang panahon na yun is para makadevelop tayo ng at least 75,000 infantrymen para maging pamunuan ng mga tagapagtanggol ng ating bayan. At ito ay nag-ugat eventually sa ROTC na yung ating mga kabataan na nasa eskwelahan ay mag-aaral ng nagkakaroon ng basic military training. Doon yung panimula na record ng panahon na yun. Sir, good afternoon nga po ulit, no? And sir, napakalaking opportunity ito sa atin, no, na matalakay talaga itong usapin na to kasi very timely talaga po itong pagbabalik ng mandatory ROTC. Ano po, sir? So sir, may next question po, sir, ano po ang pangunahing layunin ng ROTC? Ang ROTC natin, una-una, ito ay mandato ng ating konstitusyon na tayo ay maging handa kung sakaling maging handa mag-defend sa ating bansa, sa ating country. Kung kakailan natin ang tulong ng mga hindi matalo upang itanggol ang ating bansa laban sa iba't ibang angkas ng seguridad. At siyempre, kapag ito ay ginagawa, ang nare-develop sa kanya ay yung kanyang na-enhance yung kanyang spirit of nationalism na naumpisahan na nung kamang siya ay bata pa, simula siya edad 10 ang ating din sa mata. Patuloy yung develop ng spirit of nationalism, patriotism, and of course, with the necessary kailangan nila sa ating ang kanyang servisyo ay kakailanganin na ating nasa bilang pagtatanggol dito sa mga banta sa mga panahon ngayon at sa mga panahon. At kasama yung sa mga objective upang maging ginagawa ng ating kaya sa mga tatalakayin natin na may tulong ng average sa military na Gusto ko lang ipaliwanag na yung focus kasi tinitignan nila yung ROTC like it is an individual component na ito ay stand-alone para sa mga kabataan na nasa eskwelahan. To a certain extent, yes, that is true. Pero actually, nagmumula ito doon sa ating saligang batas, doon sa ating obligation, ating duty to defend, to render personal, military, or civil service. Ito hindi ito ay constitutional provision na hindi executory, nagkaroon tayo ng enabling law. At doon sa batas na yon, yung enabling law na yon, minamandato ang pagbubuo ng ating sandata, ng ating naang lakas, ng ating reserve force. At sa pag-develop ng ating reserve force, ito ay para sa lahat ng ating mga kabataan
na mag-undergo ng basic military training. Ang ROTC ngayon, doon papasok. Pagka yung bata ay nasa eskwelahan, unang-una, nasa eskwelahan siya, hihingi siya na, mabibigyan siya ng deferment to undergo compulsory citizens military training, yung tinatawag na CCMT. Mandato yun para sa lahat ng bata, 18 to 25 years old. Pagka nagkaroon na-implement yung general registration. So kung ikaw ay nasa eskwelahan at ikaw ay nag-aaral, nag-ROTC ka. Pagka natapos mo, yun yung habang ikaw ay nag-ROTC, bibigyan ka ng deferment for 2 years. Na hindi ka i-require na mag-CCMT, mag-ROTC ka. After 2 years, natapos mo yung ROTC, exempt ka na sa CCMT kasi part ka na ng reserve. Yung kasi training ng CCMT, compulsory citizens military training, at saka yung ROTC, parehong basic military training na itinuturo. Equivalent yun sa mga pumapasok sa active na ang program of instruction is candidate soldier. So pag natapos yung bata ng CCMT o ng ROTC, the intention really is yung graduate na soldier for all intents and purposes, ready, able to defend the state, to support, to augment a regular force para tulong sa pag-defense ng ating mind. So yun po yung ugat, yung talagang pinagmumula ng ROTC is yung batas na yon na nagmumula naman sa ating. Isa rin sa pinaka-objective ng ROTC ay yung pagkakaroon ng training. Ito ang isa sa pinaka-importante ROTC development ng academic experience yung BGS, command, and almost everything that pertains to the development leadership skill of an individual. Kaya makikita nyo na halos lahat ng mga nasa mga tungkulan, may mga graduates ng ROTC yan at talagang simula sa pagkabata ay nagkaroon na siya ng leadership training through this military programs. At naman kaya ay bilang pagsunod sa inakta ng ating mga class. Gusto kong maraming nagsasabi sa ROTC na de-develop yung patriotism, nationalism. Hindi na po. Yan yung pong patriotism at nationalism itinuturo sa bata magmula sa edad ng 10 hanggang sa siya ay lumaki. Kung matatandaan ninyo yung mga nag-Boy Scout, yung qualities, yung 12 qualities ng Boy Scout, yun yung dapat nang matutunan ng bata pa lang siya. Pagmamahal sa bayan, yung nationalism, love of country, patriotism, doon yun sa bata. Pagdating mo sa ROTC, hindi mo na yung dinedevelop. Sabi nga ni General Calonzo, you just enhance it. But basically, in ROTC, you are taught leadership. You are taught discipline. Your character is formed because of ROTC. Then you become a very useful leader in our society. Kasama ka na sa nation building. Sir, maidagdag ko lang din kasi itong ROTC sir talagang inabot ko po to sir nung high school years ako and maganda po talaga. And ngayon po kasi sir talagang isa ito sa mainit na issue sa ating bansa yung pagbabalik nga nitong mandatory ROTC kasi may mga ilan sa mga kababayan natin at kabataan natin na salungat nga po sa pagbabalik nitong mandatory ROTC. Ang tanong ko po sir is how do you handle those issues sir? Yung mga struggle na yun sir. Ang ibig mo ba sabihin yung mga hindi sumasang-ayon dito sa programa na bumabalik? Yes sir. Yes. Yes sir. Yes, ang aming ginagawa sa mga ganyan sitwasyon, nagpalag namin sa lahat kung bakit kailangan ito. Dahil sa
apparently, hindi ka lang yung bakit meron ganitong gusto na commission yung mga ibang kasi yan gusto na namin kung masabi ano bang gusto nyo? What do you suggest? Wala naman sila sinasabi kasi ang basis na namin yan gano'n na ano nangyayari gano'n na what do you suggest? Magandang mga isa wala gusto mo kaya ay sumunod sa batas all Philippine citizens should be ready and stand ready. Alam po ninyo, kulang lamang sila sa pangunawa, kaya sila nag-o-oppose. Ano po. Pero actually, kung tutusin, dapat magpasalamat sila dahil tinuturuan yung kanilang anak. Kasi, sabi nga po, it is a mandate, obligasyon ng bawat citizen na pag dumating yung panahon, yung pangangailangan, tatawagin ka para idepensa mo ang ating kalayaan. Kung hindi ka trained, mataas ang percentage na you will not survive the war. Hindi ka mabubuhay. Pagka kasi trained ka, at least you are trained how to survive. At least tinuturuan ka how to survive a shooting war. So kung hindi matuturuan yung anak mo noon, ikaw na ang naging dahilan kung bakit yung anak mo nalagay sa masyadong agrabyadong sitwasyon. Kung dumating yung panahon, kailangan mo nang tumalima sa iyong tungkulin bilang isang Pilipino. So yun po yung kahalagahan ng training. Kasi kung ang ating pamahalaan can demand from every citizen to perform their duty to defend the state, obligasyon naman po din ng pamahalaan na bago nila tugunan ang kanilang tungkulin, dapat sila ay sanayin. Yun po yung purpose ng CCMP, yun din yung purpose ng ROTC. Para sanayin sila, kung sila'y kailanganin para tumupad sa kanilang tungkulin, handa sila. Yes, sir. Tama po talaga yung sinabi niyo, sir, no? Kaya po, sir, sana sa mga mamamayan natin, no, na makakapakinig nitong mga nabanggit niyo po, sir, no, ay ma-enlighten sila, no, ma-realize nila yung deeper meaning, yung kahalagahan ng ROTC sa ating bansa. Thank you, sir. Partner? Yes, partner. Sir, for my question po, ano po yung benepisyo ng pagiging kadete po sa ROTC po? Sirs. Katulad ng ating mga nabanggit kanina, unang-unang benepisyo niya dahil ang enhancement o kanyang spirit of nationalism, advocacy, and all those things. And napiprepare siya, handa siya sa kanyang execution of na pagtanggol ang bansa kung kailangan. Binibiro ko kami sa yung mga sa akin. Ano ba ayaw niyo sa ROTC? Mainit lang, pilitingitan yung mga anak sila. Sabi ko naman, may tama po yan. Magamot na libre. Yung kami lang nagagaling siya, hindi yan na pagkakahirap sa kanila. Kung ano bigay sa kanila, pagkakas, gamot sa kanila, tama na libre. Pagkatapos, nasabi ko pa, yung anak nyo na pangalan ng EDC, dahil ni ROTC, bagay sa EDC, bagay sa welfare, apply sa ng department. Indirectly, yan po ay nabigaling kami ng disiplina. Kaya yun ang isang malaking beneficyo na natulungan nito sa ROTC, bagay sa nakakatawa na dinarap nila, yung mga matapalan natin na ako na ito yung pinapagin mo. Marami po ibang innovation kung ang bawa ng pangailangan ng mag-training ay sila ay yan lang consumer legal, kailangan
Huwag niya makabisita sa mga ng answer, at makapag-training doon. Sa akin, pag kanyang pinag na benepisyo kayo ninyo ako sa kanina. Thank you, sir. For my follow-up question, sir, ano po kayo mga values na tinuturo ng ROTC po para sa mga kabataan po? Ano po yung mga specific values na gusto pong ipunto ng ROTC? Sir, for my follow-up question, sir, ano po kayo yung mga specific values po na gustong ituro po ng ROTC po para sa ating kabataan? Sir. Ano po yung mga specific values, sir, na gusto pong ituro ng ROTC po? Ano po yung mga values po? Ito yung sinasabi yung mga values na ito. Hindi na bisita yung mga kakita. Kung sa kanilang mga naon ang takas dito. Ito yung inihalas na lang. Halimbawa, yung tanong pagiging sunurin, obedience. Yan ay tipusin na sa kanila natin na obedience sa magulang, obedience sa mga kanya, obedience sa mga patas. At yan ay lalo pang ang exploration dyan ay lalo pang i-enhance pagdating sa araw dito dahil nandiyan na yung kuman, hindi para sumusunod sa kuman. Yung very important sa platoon kumagpamagin pa rin sabi nga sa kanila o sa kanila sunod hindi niya susunod at tayo wala na kasi teamwork hindi na buo yung performance. So yung teamwork kasi sama-sama na sinusunod natin sa office dahil ako natin yun ang pinagdaan ng mga balik sa kanilang kapatid. Thank you, sir. Thank you po, partner. Sir, we have a short break po muna, sir, no? Alang sa mga gamay na painom. It is more than just a subject. And the time spent under the heat of the sun ROTC is a journey that can transform your life and unlock your full potential. In ROTC, everything has a purpose. It enhances our values, Discipline, determination, selflessness, courage, love for country. it teaches essential life skills, self-care, and caring for our community, protecting and defending ourselves and others, even in the worst possible times, learning skills, to save lives survive, and thrive. and best of all, ROTC is exciting and fun. Are you ready to answer the call? Come on and join us. See you on the next flight. Okay, balik na sa atong topic para sa pang mga importanteng announcement na gikan sa NARA. Partner? Yes, partner. Sir, mayang hapon, sir, no? Para naman po sa aking katanungan, ano naman po ang mga balakid o mga challenges na kinakaharap natin upang ma-revive muli yung mandatory ROTC sa lahat ng schools sa Pilipinas? Maliban dun sa mga ayaw support as a sa pinag-usapan ay tungkol sa budget sabi nila malaki hindi ang mga qualified instructors sa ating upang implement sa ating yung mga challenges kailangan at lahat ng ito ay may solusyon. Kung para sa
napakinabangan na ang mga mo sa mga malit na bagay na mga ito ay siya. Katulad mo nagkaroon ng sinasabi din tayo. Napakalit na bagay. Napakalit na bagay sa pagkakas. Ang isusuporta natin dito sa programa. Dahil sa ang human resource development part of the AFP modernization. And dapat suportahan ito ng malaking halaga ng ating pamunuan. Unang ang sinabi ko ay napakalaki ng ating pera para sa pili ng equipment na bago hanggang sa ay napapalitan na o magiging obsolete na. Pero may mga training na natanggap ng ating kabataan. Ang siya ay ng buhay. Dahil siya niya, hindi ko mawala yun. Ay naman yung develop, siya na yan, hindi ko mawala yun. Yung kanyang skills na siguro, baka na ng content minus niya, but yung discipline is still there. Yung serving, kasi sa kanya. Alam niyo yung magandang tanong kung pag-uusapan natin yung budget sa ROTC. Magandang tanong is, how much is the price of our freedom? Magkano ba ang buhay ng iyong anak? Magkano ba ang ating kalayaan? Walang presyo yung ating kalayaan eh. Yan ay babantayan natin kaya buhay natin talaga ang nakataya. Ganun kahalaga ang ating kalayaan. Kasi pag nawala na yan, pag nawala na ang ating kalayaan, doon natin ma-realize freedom at no price. So, kung ano yung kailangan natin para makapaghanda tayo, dapat ibigay ng ating pamahalaan. Kasi alam niyo yung meron kang malakas na reserbang puwersa. Malaking deterrent 'yon sa mga nagbabalas na hindi maganda sa atin. Sabihin, for example, sir, pag dito ka dumaan sa Region 2, isang mission ang nandyan, 3 brigada. Pero sir, pag nilusok mo yan, magiging 3 division ang nandyan. Siyang na brigada, bawat isang division. So it's a big deterrent already doon sa mga nagbabalak ng hindi maganda. Ika nga sabi ni Sancho, I will not rest on the fact that the enemy is not coming. I would rather rest on the fact that I have made myself made myself very clear that I am ready to receive you. So, katulad nung nabanggit ko kanina, ang kasalukuyan ng challenge sa akin sa budget, yung mga qualifications trainers o sa ating mga niya. Yes, mayroon po tayo dahil ito ang mga other qualified service tulad ng ating mga professionals, at mga reservists. May kailangan mga tulong sa kanila. So, basically, dalawa ang pinaka-important challenge. Unang mga yung budget at saka may pinipikaw dito sa ating yan palagi ang nakaharap namin sa mga usapan ng present. Hindi talagang problema yan kung para sa ating nakikitang maling kapakinabangan, yung magkakaroon tayo ng mag-test at ng program at lalakas sa ating research component ang process. Thank you so much, sir, no? At agree po kami doon, sir, na yung buhay at kalayaan natin ay walang katumbas. Priceless. Next, partner? Yes, partner.
Tama sir, sa mga binibigay niyo pong insights, napakahalaga po talaga ng ROTC po para sa buhay ng kabataan po. No, kasi dito po manganganak yung pusong nationalista bilang Pilipino. For my question sir, paano po kaya makakatulong ang ROTC sa hukbong sanatahan po natin? Ang mga nagkakapos natin ng ROTC ay naging members na ating component. Yung mga sinasabing, paano mo nakakata? Wala pang 18. Hihintayin natin na mabuk sila sa edad na labing bago natin yung i-effect kung kanila ang display program. So, normally, kung nakapos na sila ng ROTC, kasama sila sa reserve component at ibigyan din sila ng poder para dyan. At katulad nga nasabi ko, hindi ba ako sinasabi, bata pa yan, bawal yan. Hindi naman natin nililipit yung pala na wala naman sila para tamang gulang. So, makakatulong sila. Hindi na makakatulong sa defense against armed threat. Sila rin ay makakatulong sa ating human sa disaster preparedness natin. Disaster preparedness, environmental protection, at saka sa economic development. Lahat na yan ay magagawa nila kung sila ay graduates ng ROTC at sila ay mga active members na research component na Thank you, sir. Salamat po, sir. So, yung pag-ROTC po para po sa akin ang maituturing na isang bokasyon din po. No? Para tuloy-tuloy po tayo sa pagtulong para mas mapaunlad at paigting pa po yung seguridad para po sa ating bansa. Maraming salamat po, sir. Partner? Sir, for my question naman, sir, no? Kasi na-mention niyo po kanina yung mga kanina, sir, yung kung saan po, kung anong activity nakakatulong po yung mga ROTC officers and cadets natin. Sir, aside from those, sir, mga activities, ano pa po yung mga events that the ROTC cadets can, sir, makapag-participate or saan po natin sila magagamit, sir? Katulad ng nabanggit nila, maliban yung sa pag-ibigay natin na tumukol sa tawag na sila rin ay magkakaroon ng training at on disaster response. Palagi kailangan ito, ano ito na sinasabi na kapag nangyari, pagkakapos nila yung ROTC, nag-focus sa military activity. So, ang ating na-advocate training, ROTC training, focusing on military skills development, and then once they feel that, they will be undergoing things like disaster response, environmental protection, and economic development. Diyan, organisado na sila. Dulo sila ay i-train na ng mga yun. Kung meron naman tayong disaster, hindi naman lahat. Nandun para Philippines. Hindi naman lahat. Nandun para sumalit sa mga maaaring kalingat. Hindi. Bakit pa ang kanyang kaso pwede nga gawin? Yan ay nagagawa organized na. Hindi ko pwede individual. Pagka nagagawa na tayo ay response, hindi naman ginagawa na sa isa. Driver, so ang role niya sa disaster response, drive to get so yan ang driver siya. Kasama yung sa mga training na binibigay sa kanila. Sa po yung driver authority. Sir, thank you, sir. Sir, for appreciation, sir, paano makatulong ang ROTC program sa pagpapatibay, sir, ng ating national Sorry, hindi ko
makuha eh. Kaya medyo blur pa nila. Sir, para po sa application and enlightenment ng ating mga kababayan, sir. Sir, paano po makatutulong ang ROTC program sa pagpapatibay ng ating national security? National? National security. Meron. Yun nga, kung yung nagkakaliwanag ng kanila, yung nabibigay natin sa ROTC, yung focus sa ROTC natin, yung sa natin, skills development, skills development, kaya kung yan, sa nila yan, sila ay magiging members ng reserve component. So, dyan sila makakatulong kasi kung normally, kaya sabi niya, kung ang regular component natin ay 1,000, eh meron naman tayo mga 1 milyon na service na kung sakaling lang kailangan. Kaya hindi depend, very much depend their own territories, their own stages. So, ang lalabas niyan, territorial defense o sakaling magkano. Kasi yun, dahil sa regular component, sila yung private importance sa under at basically, sila yung base for expansion ng ating regular force kung sakali nagpapapaaral tayo sa hindi na sa hard threat. Yes, sir. Ano po, no? So, kailangan kasi natin tong paulit-ulitin sa ating mga kababayan, ano, sir, para tuluyan na nilang matanggap, ano, at hopefully wala ng mga hindi sumang-ayon para sa pagbabalik nitong mandatory ROTC, no? Kaya this is a great venue to all of us, lalo na para sa ating mga kabataan na ma-appreciate nila, no, ma-realize nila yung kahalagahan ng ROTC. Partner? Yes, partner. Dumako naman po tayo sa ating mga bisita sa araw na ito. Unahin po natin ang ating members from SSCSP chapter. Ma'am Jeremy Arellano, baka po may mga katanungan or clarifications po kayo sa ating guest speaker. So far, wala naman po, sir. Thank you, sir. Ma'am Jeremy, may ROTC na ba dyan sa yun, ano nyo, university? Hello, sorry, hindi pala naka-open. Sorry, ma'am. Sa USPF kasi, ma'am, hindi umabot ng 350 students. Yun daw kasi yung required ng school para makapag-ROTC yung mga students. Tapos hindi man umabot yung first year ng 350. Kaya CWTS at, anong sabi ito isa? NSTP? Yes, sir. Meron tayong provision tungkol dyan. Meron tayong clustering program. Halimbawa, yung sa eskwelahan, hindi masyadong valid yung kanilang dahilan na sinasabi nila wala po yan. Hindi yung meron tayong clustering program. So, ibig sabihin, 2 or more schools, kinukumbine yan para magkaroon ng ganyang sagot natin yung paano. Pakabot natin yung sinasabi activation of a unit to handle, to accommodate the students in other schools so that they will be able to Graduate na po kasi ako sa NSTP, sir, 2 years ago. Kaya, wala na akong subject about NSTP. Okay, sir. Thank you so much, sir, no? So, sa bagong provision pala, sir, pwedeng i-merge yung mga schools na hindi abot sa quota na 350. Okay po. Para makandakan po sila ng ROTC, sir, no? Thank you for that information, sir. Our guest from PAF Simog, baka po may katanungan po tayo. Airwoman Second Class Kanyas. Good afternoon, sir. So far po, sir. Okay, thank you so much.
EW2C Kanyas. Parang hearing none na siguro, sir, no? Wala na tayong follow-up questions. Proceed na po tayo, partner. Yes, partner. Mga kasama, bago po tayo magtapos sa ating programa ngayong araw, atin po munang hingan at pakinggan ng parting statement ang ating mga resource speakers ngayong araw. Walang iba kundi sina Brigadier General Quirino Calonzo and Brigadier General Virgilio Garcia. Sir, baka po may mga additional announcement pa po kayo, sir, or gusto salamatan? Oh yes, bukas, mayroon tayong activity dito sa Cebu. Nagpapalito sa Arrow-Fish Summit. ROTC. Arrow-Fish kasi sana, ang talagang objective nito ay may panawalan sa ating mga kababayan, ang magulang, sa government, panoy, at ang mga pangkarning mga mamamayan. Huwag mo talaga ito ang kasi amin paliwanag dito, lalo lang na doon sa hindi ba sinasabi, kaya lang po kami nag-ROTC dahil nagkakala si Federation. Hindi po ganun. Hindi po. ROTC is not just a requirement of Federation, but it is a compliance to our constitutional obligation to defend the country when it's threatened. So, isa sa dapat ma-achieve na nag-ROTC ang bukas na kung saan ang ating Panginoon ay si Senator Bato de la Rosa. Siya ay nagsasalita dito. Siya ay isa sa mga senador na talagang susunod dito sa bumalik na mandatory ROTC program. So, ang mga ay papaliwanag natin sa kanila yan. Hindi pa lang talaga yan. Ito ay akong obligasyon. Hindi puro sinasabing, bakit ganito, hindi binibigay sa akin ng gobyerno. Hindi, ang usapan natin dito. Ano naman ang may bibigay natin sa ating gobyerno at sa ating mga kababayan? Yun lang sa mabuting Pilipino kababayan. So, sana po, sa lahat ng mga makakaibigan nito at sa kikinig ngayon, supportahan ko lang para sa atin. Para sa ating mga anak, sa ating ina, para sa ating anak. Yung po ating mandatory military training is Filipino style. It's a compromise doon sa estilo sa ibang bansa. Tulad sa Amerika, 2 taon, sa Korea, sa Singapore. Yung kanila talaga straight 2 years. Itong sa atin, 6 months. 6 months ka lang mag-training. Hindi ganun katagal. Ngayon, ang purpose is, pagka tayo lahat ay nakapaghanda, katulad ng sinabi ni Presidente Lee Kuan Yew sa Singapore, kung balakin man sabi nila ng Malaysia, nabawiin ang Singapore, agawin ng Singapore sa amin, sa teritoryo namin. Maliit lamang ang minsan tatahang lakas. Pero, dahil ang aming mga mamamayan ay handa na ipaglabing kalayaan, the Malaysians will have to reckon with the entire population. Lahat na nabubuhay ng Singaporean ay lalaban para sa kanilang kalayaan. Ganon din yung ating gustong ma-accomplish sa ating saligang lapas. Kaya ang tinatawag sa atin, yung magkakaroon tayo ng citizen and force. Ang intention nito, over a period of time, a long period of time. Kung yan ay nasimulan natin noong 1992, noong unang sanay nagkaroon tayo ng general registration, sa panahon na ito, malaki na ang ating reserve force. The objective is to make every Filipino a citizen soldier that is ready, able to defend our state. Malakas tayo. Ito yung rin sabi nila, every democratic state, every must be a soldier.
Rich in human resource. We should harness that strength and develop it into a dependable force. Salamat. Maraming salamat sa inyo sa pagbibigay ng pagkakataon ng kita na ito na kami ay magbigay ng konting kaliwala sa mga issue tungkol dito sa program at kami po ay lagi handa na sumunod na sumunod sa kaliwanag dito. Let's give us a simple ring and we will be Thank you very much at palagi Sir, thank you so much for that comprehensive information and discussion you shared to us. Saludo po kami lahat sa ginagawa ng NARA sa mga programa na ginagawa po ninyo sa ating area of responsibility. Hanggang sa muli po, sir. Thank you so much. And with that, Mga kaibigan, sa ngalan po ng aming Commanding General Philippine Air Force, Lieutenant General Stephen P. Pareño, Philippine Air Force. at sa ngalan din po ng aming Commander, Air Mobility Command, Major General Joanes Leonardi B. Dimano, Philippine Air Force. At sa ngalan din po ng aming Wing Commander, Tactical Operations Wing Central, Brigadier General Federico B. Enriquez, Philippine Air Force. Opo, si First Lieutenant Edibert B. Baguio, Philippine Air Force, the Director for Civil Military Operations of Tactical Operations Wing Central. Ako naman po si Staff Sergeant Anne Francis M. Orton, Philippine Air Force. At ako naman po si Airman First Class Roel N. Graldo, Philippine Air Force. At ako po si Airman Romelson M. Rivera, Philippine Air Force. Maraming salamat po sa inyong suporta at pagsubaybay. God bless. Mabuhay po tayong lahat and keep safe everyone.